Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Praise God! Kumusta po kayo mga kapatid? Welcome po sa part 2 ng ating pinag-uusapan, ang pundasyon ng tunay na pagbabago. Purihin ang Panginoon at tayo po muli ay ginising ng Diyos, niloob niya na tayo makinig, tumanggap ng mensahe, manalangin at ang devotion prayer sa oras na ito, sa umagang ito, or kahit anuman pong oras, anuman po kayo naroon at anuman ang inyong kinilalagyan, was na narinig po ninyo ang devotion prayer na ito, ay tayo po ay manahimik sandali, magbulay-bulay ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng devotion and prayer. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po muli sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po muli, Panginoon Diyos, dahil tunay na ikaw ang may akda ng aming pananampalataya. At dahil dito, narito kami at nagpapasakop sa iyo. Ang kinin mo po kami, Panginoon Diyos. Tulungan mo kami na ibukas ang aming matang espiritual, ang aming bagong pusong tapat, bagong damdamin, Panginoon. Nawa po ang lahat, Lord, ay patuloy sa pagbabago, patuloy sa pag-unlad, ng spiritual growth, Lord, ay nakatulong ang devotion and prayer. Purihin ka, Panginoon Diyos, patnubaya po ang iyong lingkod sa pangalan ni Jesus, ito ating dalangin. Amen and amen. Praise God. Welcome po ang pundasyon ng tunay na pagbabago. Ang ating kay verse, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Ito po isang prayer, verse prayer sa ng mga taong gusto ng magbago, pero lalo na po ito yung mga taong gusto magbago pero hindi talaga mangyari. Now, nabanggit ko po nung nakaraan na ang Panginoong Hesus po ay hindi talaga nagbabago sa mga taong ayaw magbago. Ayaw sumunod. Meaning, ang pagbabago po sa buhay ng isang tao ay hindi po ito ang pangunahing misyon ng Panginoong Hesus nung siya ay magkatawang tao at nabuhay dito sa lupa. Ang mission po talaga ng Panginoong Hesus ay marami. Pero, wala pa akong nabasa sa Bible na, o ikaw, manampalataya ka sa akin, babaguhin ko ang iyong buhay. Wala ko akong, sana, meron, pero wala po akong nakita. Maaring mayroong mga talata na ito ang tinutukoy, pero yung direktahan na manampalataya ka sa akin at babaguhin ko ang iyong buhay, ay wala pong ganun. Yan, wala pong ganun. Dahil ang layunin po at mission ni Kristo patungkol nang siya ay nabuhay dito sa lupa ay talaga pong kakaiba. Marami. At magbabanggit po ako ng 4 at sa 4 na ito ay wala pong sinabi rito na babaguhin ang kanyang buhay. Yan. Ang layunin po ni Kristo, ito muna po ang pagpupukusan natin bago po tayo bumalik muli. Paano ba magbabago ang isang tao matapos magdesisyon? Siyempre, may proseso rin yun. Kahit nga po tayo ay, Lord, baguhin mo po ako. Umaasa tayo, within 3 months, 1 week ay magbabago na tayo. No, hindi po. May proseso pa rin pagdaraanan at mahari po susunod na pagkakataon, yun po ang ating tatalakayin. Now, balik po tayo rito. Ano ang layunin ng mission ni Kristo? Number 1 po ay magbigay ng buhay. Ayan. Bakit? Kasi sa totoo lang po ay talagang tayo mga patay. Spiritually. Alam na alam natin yun. Dahil sabi ng Panginoon, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkaasala, lahat ay nagkanya-kanyang lakad, ang lahat ay naligaw ng landas. At ito po ay tinukoy din sa Old Testament. So, kaya ang layunin ni Kristo ay magbigay ng buhay. Sa Juan chapter 10, verse 10, ay ito po ang ating mababasa. Yung isang plano na nangyayari dito sa mundong ito. Ito, alin ang isang plano? Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Yung po ang plano ng demonyo, ng dyablo,
At marami po siyang napapagtagumpayan na mga tao na hiwalay sa Diyos, maging mga pamilya. Hindi lang nila mamamalayan na minamanipulate sila ng demonyo. Yun, ninanakaw ang kanilang, hindi lang po material, yung kapayapaan, yung pong pagkakaisa sa pamilya, yung pag-ibig, yung mahusay na samahan. Dahil kapag po ang isang pamilya ay nasira, so hindi na po imposible na lalong ang mga kabuuan ng member ng pamilya ay damay-damay na. Pero kapag po ang isang pamilya ay matatag, nako, makasap ka at lalo na ang ama ng tahanan, ang mga magulang, ang pundasyon ng pananampalataya ay na kay Kristo. Yun ho, dumating ang magnanakaw, sabi ron. Ngunit, yung mission ni Kristo, sabi ay, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Ng isang buhay, hindi lamang basta ordinaryong buhay na parang humihinga tayo, nag-iiksi sa mundong ito, kundi ng isang buhay na masagana at ganap. Yun ho, ang mission ni Kristo. Ang tanong, kayo pang nakapakinig ngayon, yung isang buhay na masagana at ganap ay ating nararanasan kahit po nagbago ang ating buhay. Amen po, nga po. Pero yun po ang pangako ni Jesus. At hindi ko po sinasabing swerte. Napakapalad kasi po, wala na po swerte sa atin napakapalad po ng isang mananampalataya na isang tao na nakakaranas ng pangako ng Panginoong Hesus na masagana at ganap. At nakakalungkot naman sa isang mananampalataya, totoo talaga mananampalataya, pero mukhang laging bigo, luhaan, at talagang hindi maunawaan ang kanyang buhay. May question, ano kaya? Ayaw ko namang maging judgmental. Kung hindi nila naranasan, baka hindi nagbabago ang kanilang buhay. Hindi ba? Baka yung pa rin dati nilang buhay ang nakasilid sa kanilang katawan. Bagamat meron silang totoong pananampalataya, kaya lang minsan conditional. Ayaw magsabit sa Panginoon. Well, iwanan po natin yon. Pangalawang layunin na mission ni Kristo, ipakilala ang kanyang sarili bilang isinugo ng Diyos. Di ba? Siyempre, sabi ng Panginoong Jesucristo sa Juan chapter 14 verse 6, familiar verse, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan, walang makapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yan. Dito'y tinitingnan natin, yun ang naging buhay ni Kristo. Yun siya. Yun ang kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili. Yan. Bilang siya ang passport natin papunta sa langit, bilang siya ang mediator natin para tayo po ay makarating ang ating mga panalangin sa Diyos Ama. Diba? Napakalaki yun. Ipinakikilala ang kanyang sarili, narito ako. Diba? Ako'y isinugo ng Diyos. Yan. Ako ang daan. Wala nang iba. Yan. Siya ang buhay. Hindi lang basta humihinga na buhay, kundi isang buhay, sabi rito, masagana, maayos, at ang katotohanan. Hindi po tayo magkakaligaw-ligaw kung si Kristo po ang ating hahanapin at pagtitiwalaan sa kanyang pong mga pangako, sa kanyang mga salita. Number 3, ipangaral ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng mga talinghaga. Kung pansinin po natin, mga kapatid, mas nakasintro po ang pangaral ni Kristo patungkol sa kaharian ng langit. Totoo po yan. In fact, almost 80 times po na na-mention sa New Testament about the kingdom of God. Bagamat hindi po kingdom of God ang ating tinatalakay sa kasalukuyan, pero yun talagang katotohanan. Napakaraming pagkakataon na ipinangaral ng Panginoong Hesus ang mga talinghaga upang maipakilala, maipaliwanag ang kingdom of God, pero sa malungkot na pagkakataon ay marami po ang hindi nakakaintindi nito. At minsan nga ang mga kanyang mga alagad ay minsan ay nag-uusap-usap, ano daw yung sinabi ng Panginoon about talinghagang ganito, mga ibon, agrikultura, etc., yung mga bata, ganyan no. Kaya, isa pang bibigay po tayo ng isang sample ng talinghaga sa Mateo chapter 13, 11 hanggang yan. 13, sabi ron, yan. Sabi ron ay, verse 9 muna, sabi. Ito, ito ba yung talinghaga? Yung yung binhing nahasik sa iba't ibang lupa, di ba yung talinghaga yun? Yan, wag na po natin talakayin. Kaya sabi ng Panginoon, makinig ang may pandinig. Lumapit ang mga alagad at itinanong kay si Jesus, bakit po niyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagtuturo sa kanila? Ayan.
Ano sabi ng Panginoon? Sumagot siya, ipinagkalob sa inyo ang karapatang maunawa ng hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Yan, ibinigay na raw doon. Kaya ibinibigay po ito sa mga nanampalataya sa Panginoong Hesus, ang kaharian ng langit. Ngunit hindi ito pinagkakalob sa iba. Sino daw po hindi pinagkakalooban? Yung ayaw magtiwala, ayaw manampalataya sa Panginoong Hesus. Yan. Kaya ano kasunod? Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Yan. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Ito ho, verse 13. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, at nakikinig, ngunit hindi naman nakakarinig, ni nakakaunawa man. Kaya nga, yung pong kingdom of God ay hindi po ganun kadaling maintindihan. Kahit nga po tayo di ba? Thy kingdom come. Yun ang sabi. They will be done. Sa Lord's Prayer. Binibigkas lang natin yun, pero hindi po natin naintindihan talaga ang lalim nito. Yan. Na dumating nawa, O Diyos, ang kaharian mo dito sa lupa. Kaya ibig sabihin, even the kingdom, ang mindset po kasi ng marami, ang kingdom ay naroon sa langit. Yes. Totoo po yun. Doon talaga ang kingdom. Final destination natin. Pero, ang kingdom ay pwedeng maranasan natin dito sa lupa. Amen po. Depende ho sa kung ano ang katayo natin sa harapan ng Diyos. Yun. Yun po. Kingdom of God. Ito ang isa sa nakasentrol dito, ang pangaral ng Panginoon. Ano pa? Yung matapos nung maipakilala ang kingdom of God, ay papaano daw naman makapasok sa kingdom of God? Alam na alam po natin ang paraan na pagpasok sa kaharian ng Diyos, yung pang-apat, Juan chapter 3, 1 hanggang 7. Ito po ay alam na alam natin at kasama po, tiyak tayo rito. 3, 1 hanggang 7, sabi ay, may isang ginagalang na pinuno ng mga Hudyo, siya ay si Nicodemo, kabilang siya sa grupo ng mga Pariseo. Pag sinabi pong Pariseo, nung panahon na yon, ito po ay dalubhasa sa kautusan. At sila ay bata pa, ay sila ay tinuturuan na. Sila talaga ay hindi lang basta't scholar sa panahon natin. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat wala makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Ang isang matalinong dalubhasa sa kautusan ay naniwala sa Panginoong Jesus. Why? Dahil sa mga himala. Hindi sa mga sinasabi ng Panginoong Jesus. Doon siya naniwala. Tama. Dahil nakagawa kayo ng mga himalang ginawa. Ibig sabihin, marami po siyang mga ginawa na mga himala na hindi nagawa ng mga naunang propeta, ng mga naunang character Bible na nakatala sa banal na kasulatan. Ito na, sumagot si Jesus, pagkatatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kingdom of God. Amen? Pagkatandaan mo, malibang ipanak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So, ibig po sabihin, napakahalaga na kung tayo po yung nagsisira ng salita ng Diyos, ay kaya po nating ipaliwanag yung kingdom of God. At kapag po ito ay naipaliwanag natin ng maayos, makukonbinsin natin ng isang tao, mapapaniwala natin isang tao about kingdom of God, saka po natin ma-share yung salvation. Pasinin po natin ang Panginoong Hesus. Sabi niya, ang kingdom of God, kinakailangan ipanganak na muli. Yun ang paraan. O sabi, paano maipapanganak na muli ang taong matanda na, makakapasok pa ba siya sa sinapupo ng kanyang ina para sa muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, pakakantandaan mo, malibang isang tao ipanak na muli sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi ito makapapasok sa kaharian ng Diyos. For the second time. Kanina, hindi makikita ang kaharian ng Diyos. Ngayon naman ay, hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Yan. Amen po, naintindihan po natin. Ang taong ipanganak ayon sa laman ay laman at ang pinakanak ayon sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Amen. So, meaning po, para po tayo ay magkaroon ng ganap na pagbabago, kailangan po tayo ay maging makatotohanan yung ating kapanganakang muli. Being born again. Dapat po talaga ito totoo. Kapag hindi ito totoo, yung pagbabago,
hindi natin ito aasamin. Dahil ang Espiritu lamang na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesus ang mag-uudyok sa atin na magbago ka na. Hayaan mo ng salita ng Diyos ay pumasok sa iyong puso. Hayaan mo ng mga pagsaway, ng mga pagdisiplina, ng lahat ng paraan upang magbago ay mamold ka ng salita ng Diyos. Kinakailangan tanggapin. Kaya po, saka lamang po natin makikita ang pagbabago na ipinapangako ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ibang talata ay atin pong mararanasan. Kaya, salamat po sa Panginoon. Nawa po ang lahat ay naintindihan po natin ang pagbabago, ang pundasyon ng tunay na pagbabago. Well, salamat po ng marami. At sa kasunod po ay tayo po bibitaw atin pong pag-aaralan yung buhay ni Sakeo, ano ang ginawa niya, bakit siya ay nagbago. Amen? Well, huwag po kayong bibitaw sa part 3. Next part po ng ating pag-uusapan about pundasyon ng tunay na pagbabago. Tayo po ay magpray. Lord, salamat po sa kabutihan mo. Salamat po muli, Panginoong Diyos. Tunay na ikaw ay dakila, Panginoon. Dahil kami ay iyong binago nung kami ay magdesisyon na manghimasok ka sa aming buhay. Nung kami ay magdesisyon na pakialaman mo, Panginoong Hesus, ang aming buhay. At nakita namin ang aming mga pagkakamali. Nakita namin ang aming mga sablay na minsan akala namin tama. Nakita namin, Panginoong Diyos, ang aming mga pagkukunwari. Nakita namin, Panginoong Diyos, na ang aming pong mga karunungan, ang aming mga tinatangkilik, ang aming mga, kung ano mga mayroon kami sa mundong ito, ay hindi pala yun katugunan upang kami ay magkaroon ng tunay na pagbabago. Una, sa iyong harapan. Pangalawa, sa mga taong nakapaligid sa amin. Lord, patnubayan mo po kami. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ito ating prayer. Amen and amen. Praise God. Hallelujah.